Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah al-qiyamatul kubra. So ngayon yung tinatalakay na natin yung pagsisimula nga ng araw ng paghuhukom. So yung huli natin pagtalakay kung sino ba ang kauna-unahan na bubuhayin muli. At yun nga ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga yung mabubuhay muli o magkakamalay pagkatapos nung saik na yun na mangyayari sa unang pag-ihip. Kaya si Musa alaihi salam, doon natin siya marireconcile eh. Di ba nung nagkamalay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nandun na si Musa alaihi salam. Walang contradiction eh, kasi maaring siyang unang nagkamalay. Nabutan niya si Musa alaihi salam nandun na. Kasi hindi naman siya nawalan ng malay eh, si Musa alaihi salam. Nandun siya kasi sapat na. Kumbaga naging sapat na para sa kanya yung pagkawala niya ng malay dun sa Tur. Nung hiniling niyang makita niya si Allah. Tapos nakita niya yung bundok sumabog na pulbos. Tapos nawalan siya ng malay. Naging sapat na yun para sa kanya. Kaya hindi na siya mawala ng malay uli. Ngayon walang contradiction eh. Kasi parang ano yan, di ba? Tayo. Ako unang nagising. Tapos nabutan ko yung anak ko, gising na. Hindi pala natulog. Walang contradiction. Ako pa rin ang unang nagising. Ako pa rin ang unang nagising. Gustong-gusto lang kufar yan eh. Naghahanap ng yung mga contradiction, mga hadith. Pero inshallah, ang dali lang ipaliwanag. Ang dali lang ipaliwanag. So ngayon yung huling natalakay din natin, yung pagtitipon ng mga tao at iba pang mga nilikha. Kasi pati mga engkanto, di ba? Ultimo mga hayop, paiiralin ni Allah sa kanila yung katarungan. Di ba doon natalakay natin sa Suratul Naba? Yung yalayta ni kuntu turaba, hihilingin ng kuffar na sana naging alikabok na lang sila. Kasi may inggit sila sa hayop eh. Yung hayop, pagkatapos sila maggantihan, magiging alabok na lang sila. Wala silang parusa, walang gantimpala. Yung kuffar, makikita na nila yung parusa sa kanila. Mainggit sila sa hayop, sana magiging alabok na lang sila. Naalala ko bigla yung aya, yung Suratul Ahzab verse 72. Yung tungkol sa amana. Kasi nabasa ko yung tafsir doon kahapon eh. Ano to eh, yung hindi naman siya related talaga dito, pero naalala ko lang bigla. Kasi, kumbaga, may kita natin dito yung hindi siya direct related, ibig sabihin, pero may kinalaman siyang konti. Doon susapin ng pagpapasan ng pananagutan. Kasi yung tao, gusto niyang pasanin yung pananagutan eh. Ayon doon sa aya na yon. Doon Suratul Ahzab. Kasi may nagtanong sa Facebook, nireview ko yung tafsir. Ganun nga yung niya, yung kanyang tafsir. Nung inialok daw ni Allah yung amana, yung pananagutan sa langit at lupa. At tumanggi silang dalawa. Pero yung amana tinanggap ng tao. Tinanggap ng tao. Kaya yung amana na yun, ito yung mga gawaing obligado. Na kapag ginawa nila ay magagantimpalaan sila at kapag hindi nila ginawa ay meron silang parusa. Meron silang parusa. Kaya yung nangyari, itinanggi ito ng ng kalangitan at lupa. Kaya nangyari sa kanila ngayon, ang kanilang pagsamba ay tinatawag na ibadatu kauniyah. Ibadatu kauniyah, ibig sabihin, ginagawa nila ng sapilitan, wala silang pagpipilian. Kasi kalangitan at lupa, kikilos yan ayon lang sa kung ano yung gustuhin ni Allah. Pero yung tao, ang ating pagsamba ay tinatawag na ibadatu syar'iyah. Meron tayong pagpipilian. Gagawin ba natin o hindi? Yun yung amana na tinutukoy doon sa aya.
Ito nga yun. Inna aradna al-amanata alas samawati wal ard. Inalok daw ni Allah ang amana, yung pananagutan sa kalangitan at lupa. Wal jibal, kahit yung kabundukan, inalok ni Allah. O gusto mo ba ng amana? Pag ginawa mo, magagantimpalaan kapag di mo ginawa, mapaparusahan ka. Sabi ng tatlo, ayaw nila. Faabay na, ayaw nila, tinanggihan nila. Faabay na, anyahmilnaha. Tinanggihan nila na pasanin ng mga ito. Washfaqna minha, wahamalahal insanu. Tinanggihan nila ito at kinatakutan nila ito, pero ang tao, pinasan ng tao yung amana. Pinasan ng tao ang amana, innahu kana zaluman jahula. Dahil ang tao daw ay mapang-api sa kanilang mga sarili at mangmang. Hindi niya alam kung ano yung magiging kahinatnan ng kanyang gagawin. Dahil nga, saka na lang niya malalaman, huli na ang lahat. Na yung pagkuha niya ng amana, meron palang parusa. Okay sana kung nagawa niya yung amana, di ba? Okay sana kung nagawa niya yung amana, papasok sa paraiso. Pero yung mga hindi nakagawa, yun magsisisi na hindi nila tinupad yung amana. Kumbaga ito pagpapahayag ito ni Allah sa bigat. Yung bigat ng kumbaga kahalagahan ng pagtupad natin sa obligasyon. Pagtupad natin sa obligasyon. Hindi man ito nangangahulugan basta-basta na kumbaga na anuman. Kumbaga unang aral na makukuha natin. Kasi tapos na naitakda na ng tao ang magpapasan, ng tao ay magpapasan ng amana, ng pananagutan. Kapag ginawa natin, magagantimpalaan tayo. Pag di natin ginawa, mapaparusahan tayo. Tapos na naitakda na ni Allah Pero pagpapabatid ito ng kumbaga kahalagahan ng amana na iniatang sa atin ni Allah. Na siya naman ngang pangunahing layunin ng araw ng paghuhukom, ang pagtutuos nga. Kaya nga yung, di ba, yung araw ng paghuhukom, isa sa mga pangalan niya, Yawmuddin. Yawmuddin na araw ng paggagantimpala. Araw ng paggagantimpala, matapos tayong tuusin, inshallah. Maqadratullahi tuhitu bil ibad. Ang kapangyarihan ni Allah ay nakapaligid sa kanyang mga alipin lahat-lahat. Fallahu la yu'jizuhu syai'un. Si Allah ay hindi mabibigo ng anumang bagay. Hindi siya mabibigo ng anumang bagay. Wa haytama halakal ibad fa innallaha qadirun ala ityani bihim. Saan man daw mamatay ang alipin ni Allah, may kapangyarihan si Allah na kunin sila mula roon at buhayin muli. Di ba natalakay na natin to dun sa Al-Qiyamatus Sugra? Kahit yung mga tao na hindi na ilibing, mabubuhay muli. Yung mga tao na sabihin na natin nalusaw, mabubuhay muli. Nasunog, totally nasunog, mabubuhay muli. Kasi pwedeng malulusaw yung tao ng tuluyan Parang ginagawa ng mga sindikato, nilulusaw sa asido yung mga tao. O nasunog na kumpletong pagkasunog, kinikremate. O ano pa ba? Ano pang pwedeng pagkamatay ng tao? Sumabog. Nagkahiwa-hiwala yung kanyang mga bahagi ng katawan. Katulad ng mga nasabugan ng atomic bomb sa Japan. Na-disintegrate talaga sila. Kayang-kayang buhayin ni Allah. Kahit pa sabihin natin malusaw yung yung coccyx, yung tailbone na dito dutubo muli yung tao. Kayang-kaya yun ni Allah na buhayin muli. Inhalaku fi ajwasil fada o ajwasil fada o garu fi amakil ard wa inakalat humut tuyur al-jariha o il-hayawanat al-muftarisa o asmakil bihar o gayabu fi kuburihim fil ard kullu dalika indallahi sawaun. So kaya-kaya silang buhayin ni Allah. Kahit sila man ay mapunta doon sa kalayu-layuan, pinakamalayong bahagi ng outer space. Astronaut? Parang wala pa naman na nabalitaan na astronaut na namatay sa outer space. Wala pa. Yung nabalitaan natin yung namatay sa yung pabalik
O kaya palabas pa lang. Pero doon sa outer space namatay, wala pa naman. Pero kung may mangyaring ganon, kaya pa rin yung kunin ni Allah at buhayin muli. O kung meron mang namatay sa kailaliman ng lupa, o kinain ng mga hayop na kumakain ng bangkay, ba yung mga buitre, uwak, o ano paman, o kinain ng mabangis na hayop, leon, o ano paman, o kinain ng isda sa dagat, pating. Yung pating kasi isda pa rin yung pating eh. Yung yung balyena, mammal yun. Mammal. Yung killer whale, mammal din. Mammal din. Pareho silang halal. Yung pating kahit kumakain yun ng kilalang kumakain ng tao, halal pa rin siya. Halal. Pero syempre, manahuli mo yung pating tas may kamay doon sa tiyan niya. Kung ayaw mo kainin niyo, wala problema. Wala problema. Pero ibig sabihin dito, halal yung pating. Nakain na ba yung pating? Sa akin, maraming ganyan. Pero mga lang yung mga baby shark. Mamaliit. Pero nakain ka na. Iba yung karne niya, no? Ginagawa namin pinunit. Ayun. Sarap yan yung may gata na may maraming malunggay. Gata na maraming malunggay. Iba yung niya, yung lasa ko sa kanya, iba yung karne niya. Kasi yung katawan pala niya nung ng pating, puro cartilage. Parang yung buto natin sa tenga. Kaya malutong, yung niya, di ba, karne niya parang malutong ganun. Hindi katulad ng bangus, ng galunggong. Hindi ganun, iba yung niya. Parang parang may tinik na durog dun sa laman niya. Ganoon. Pagkagat mo, may daliri, oh. Hindi doon naman mapupunta sa hasang yun, eh. Hindi naman mapupunta yun sa hasang, di ba? Mabilis ata mag-digest. yung acid na sa mga... Oo, posible rin. Kasi baka malakas metabolism nun kasi mabilis kumilos. So saan man sila mapunta, pare-pareho lang kay Allah. Kayang-kaya silang buhayin lahat ni Allah. Aynama takunu, sabi ni Allah, Suratul Baqarah verse 148, Aynama takunu, ya'ti bikumullahu jami'a. Saan man kayo mapunta, dadalhin kayo ni Allah lahat-lahat. O palilitawin kayo ni Allah, titipunin kayo ni Allah, lahat-lahat. Inna Allaha ala kulli shay'in kadir. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Lahat kasi maraming paraan na pwedeng ikamatay ng tao. Madalas nga napapaisip ako minsan dinuduwa ko nga kay Allah na kung mamamatay man ako yung sana yung mabilisan. Kasi mahirap yung mamatay ka ng yung dahan-dahan eh. Lalo na sakit. Pinakaayaw ko yun yung sakit mo, cancer. Ang hirap nun. Araw-araw kang dumadanas ng kirot o Inisip ko nun sana kung mamatay ako, barilin na lang ako sa ulo. Mabilis pa, di ba? Natulog lang tapos di na nagising. Ayun, ganun din. Kasi yung madaling kamatayan kasi mahirap yung mahirap yung ganung yung pakiramdam yung dahan-dahan ka lang na Kaya akala lang ng tao wala lang binabaliwala nilang kalusugan. Pero importante yung kalusugan eh. Tingnan mo yung mga tao na di ba? Maselan yung katawan ng tao eh. Maraming pwedeng masira sa tao eh. Maraming pwedeng pumalya sa katawan ng tao. Maraming pwedeng pumalya sa katawan ng tao. Mayabang lang talaga yung tao eh. Mayabang lang talaga yung tao. Allahu qadirun alal ityani bihim. So, si Allah may kakayanan na tipunin sila. Si Allah may kakayanan na tipunin sila. Wa kana anna qudratallahi muhitatun bi ibadihi ya'ti bihim haythu ma kanu. Si Allah, sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang buuin ng tao saan man siya naroroon. Dito nga natin maalala yung di ba, yung kay Ibrahim alayhis salam. Di ba? Yung 4 na ibon, tinadtad niya. Tapos hinalo-halo niya. Tapos nilagay niya sa iba-ibang bahagi ng bundok. Tapos nung tinawag niya, bumalik yung ibon na 4 buo. Sila mismo, hindi nagkahalo-halo. Yung ulo ng isa, hindi napunta sa isa. Yung ulo niya, doon pa rin sa katawan niya napunta. So, ganun si Allah. Ganun.
si Allah. Hindi siya malilito. Saan yung kamay nito, saan yung paa nito, hindi siya malilito. Napakatalino ni Allah para makaranas siya ng kalituhan o ano paman. Kadalika ilmuhu muhitun bihim. So katulad ng kung paano ang kapangyarihan ni Allah ay nakapaligid o nakakasaklaw sa lahat ng kanyang mga alipin, ang kanyang kaalaman ay nakakasaklaw din sa kanyang mga alipin. So hindi siya malilito. Hindi siya malilito. Fala yansa minhum ahadun. Wala siya makakalimutan na sino man sa kanila. Diba? Wala siya makakalimutan na buhay yung muli. Diba yung tao? Hindi maaring merong tao na walang nakakakilala sa kanya na kahit sino O nakalimutan na siya ng lahat. Pero maalala pa rin siya ni Allah. Maalala pa rin siya ni Allah. Wala yadillu minhum ahadun. At wala siyang kumbagang yadillu, walang maliligaw sa kanila mula sa kanyang kaalaman. Kumbaga, wala yashuddu minhum ahadun. Wala siyang kumbaga, wala siyang makakalimutan, wala siyang mamimintisan kung bibilangin yung mga tao, di ba? Hindi magmimintis yung bilang niya. Sasakto yun palagi. Sasakto yun. Laqad dassahum khaliquhum tabaraka wa ta'ala. Binilang na sila ni Allah ng eksaktong pagbilang. So di ba ilang bilyon yung tao na nabuhay sa pagtatay? 127 billion hanggang sa panahon natin ngayon. Mula nung kauna-unahang panahon. 127 billion. Paano yung mahaba pa yung panahon bago magunaw ang mundo? Darating pa yung Ya'juj o Ma'juj na 90% o 99% ng total ng mga tao. Di ba? Ilang bilyon magiging total ng mga tao? Trillion na. Baka abutin pa ng trillion. At alam yun lahat ni Allah. Dahil sa kanyang kaalaman, dahil sa kanyang kapangyarihan, ng kaalaman ni Allah perpekto. Hindi siya nakakalimot. Hindi siya nalilingat. At iba't iba pang mga kapintasan sa kaalaman na maaring meron yung tao. Na maaring meron yung tao. Yung tao nakakalimot, nakakalingat. Minsan nga anak mo, hindi mo alam, 5 pala. Hindi mo alam, namamasyal kayo, may kulang na pa, saan napunta yung isa? Andun na, nakatitig na sa laruan, naiwan. So, si Allah, hindi siya nakakalimot, hindi siya nalilingat. Kahit maghalo-halo man yung mga tao, di ba, alikabok ng mga tao. Di ba, nasabugan ng atomic bomb, 100,000 katao. Lahat yun napulbos. O hindi malilito si Allah. So yung sinabi doon Surah Maryam 93 to 95, in kullu man fis samawati wal ard. Lahat daw ng nasa kalangitan at lupa illa atir rahman abda. Wala raw na sino man sa kalangitan at lupa liban na lamang nalalapit o pupunta darating kay Allah na alipin niya. Ibig sabihin nagpapakumbaba sa kanya. Ibig sabihin kapag abd, wala itong sariling kapangyarihan. Susunod lang ito kay Allah. O sabi niya, punta kayo dito lahat. O yun na sila, mabubuo na sila. At magsisimula na yung pagkabiyak ng mga libingan at tatayo yung mga nailibing o ano pa mang mangyayari. Na sa pamagitan nito yung magiging hudyat ng pagkabuhay muli. Laqad ahsahum wa addahum adda. Binilang na sila ni Allah. Lahat-lahat. At binilang na sila ni Allah ng kompletong pagbilang. So dito, paulit-ulit, di ba? Yung ahsa at saka yung adda, pareho lang ng kahulugan. Kumbaga ito, binibigyang diin ni Allah. Binibigyang diin ni Allah. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. At lahat sila ay darating kay Allah sa araw ng paghuhukom na mag-isa. Kanya-kanya tayo nalalapit kay Allah. Hindi tayo lalapit kay Allah na may kasamang abogado, o may kasamang asawa, may kasamang magulang, may kasamang tagapagtanggol, may kasamang mga ngatwiran. Kanya-kanya tayo naharap kay Allah, waliyadu billah. At gayon din sinabi dun sa Surah Al-Kahf, verse 47, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. At titipunin namin sila, yung sa araw ng paghuhukom, at hindi kami mag-iiwan ng kahit sino man sa kanila. Walang may iwan. Lahat bubuhayin muli. Lahat darating kay Allah.
lahat ay tutuusin. Wahadihin nusus biumumiha tadullu ala hasyril khalqi jami'an al-insu wal jinnu wal malaika. Sa lahat ng mga teksto na ito, sa pangkalahatan ay tumutukoy sa pagkakatipon sa lahat ng mga nilikha. Lahat-lahat. Tao, engkanto, anghel. Wala haraja ala man fakkaha minha annal hasyra yatanawalu al-bahaimu aidan. At wala rin problema kung mauunawaan natin ang hasyar na ito, ang pagtitipon na ito sa mga tao, ay mapapaloob na rin dito yung mga hayop. Kasi meron din namang mga batayan nga, lalo na sa mga hadith, natitipunin din yung mga hayop. At tutuusin din sila. Yung nga dun sa kabanata, dun sa tafsir ng Suratun Naba. Dun sa Suratun Naba. At yung nga sila ititipunin doon na sa lugar na tinatawag na, naalala nyo, dun Suratun Naziat, faidahum bisahira. Na sila daw ay matatagpuan nila yung kanilang mga sarili na nandoon sa sahira. So sakto lang na yung tinatalakay natin ng mga naunang mga sura doon sa Juzu Amma, puro yung tungkol sa araw ng paghuhukom. At yung tinatalakay na natin ang araw ng paghuhukom. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hasyril bahaim. Padahaba Ibn Taymiyyah rahimahullah ila anna dhalika kainun. So syempre, merong iba pang pananaw, iba pang mga scholar tungkol sa pagkakatipon sa mga hayop kasama ng mga tao, engkanto at mga anghel sa araw ng paghuhukom. So biruin yan, So yung tao, sabihin na natin 1 trilyon, di ba? Sa araw ng paghuhukom, 1 trilyon. Tapos, yung mga engkanto, sabihin natin, mas marami pa sila sa mga tao. Posibleng mas marami pa sila sa mga tao kasi mas mababuhay nila. Tapos yung mga anghel, baka mas marami pang anghel din kaysa sa mga tao. Diba? Kasi doon sa mga hadith, halimbawa yung Baitul Ma'mur, so araw-araw meron doon nagtatawaf ng mga anghel. Tapos pagkatapos sila magtawaf doon, ididestino na sila ni Allah. 70,000 at hindi sila babalik doon. Araw-araw. Mula nang nilikha sila na gano'n ang kanilang ginagawa. Maaring bago palikain ng mundo, meron ng Baitul Ma'mur. Tapos sa Laylatul Qadar, di ba? Yung mga anghel daw bumababa sa lupa na yung bilang nila ay mas marami pa sa buhangin ng dagat. So maaring mas marami pa rin yung mga anghel kaysa sa mga tao. Kasi yung mga anghel, may kanya-kanya silang mga trabaho din eh. May kanya-kanya silang pinamamahalaan dito sa lupa at sa kalangitan. So marami sila. So ilang baka wala na tayong pantawag sa bilang na yun eh. 'Di ba ngayon sa mathematics merong pagkatapos ng trillion, merong quadrillion, merong septillion at iba't iba pa. Pero pag natipon yung mga tao, anghel at mga engkanto, kasama ni mga hayop, wala tayong pantawag sa number na yun. Sobrang dami. Ang tawag nila doon sa number na na wala nang katapusan, ito yung Google. Yung Google, yun number yun na walang katapusan. Number yun na walang katapusan. Doon nang galing yung yung Google eh. Ha? Infinite po kasi ang number. Di ba? Halos infinite na siya eh. Kumbaga exponential siya pero tuloy-tuloy. Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amal bahaimu fajami'uha yashurahallahu subhanahu kama dalla alayhi alkitabu was sunnah. So yung mga hayop daw ay titipunin lahat-lahat ni Allah ayon sa mga batayan sa Quran at Sunnah. Sabihin nila kahit mga hayop nandun sa doon sa sahira. At posibleng ang mangyayari kasi wala akong naalala tungkol dito na paano kaya Wala akong naalalang dalil pero paano kaya? Yung mga tao kaya magkakasama o sama-sama tayo yung mga anghel tsaka mga engkanto. Ibig sabihin pwedeng katabi natin yung engkanto, anghel o yung hayop
Di ba? Pwedeng katabi natin. Katabi natin langgam. Andun. O kaya katabi natin T-Rex. Kung bubuhayin muli lahat, di ba? Kasi lahat, wala nung unang panahon. Tapos meron pa yung pinakamalaking dinosaur na na natuklasan, nandun din. Kitang-kita natin. So nakatakot talaga yung araw na yun, di ba? Tapos wala ka namang kasama. Kung ihalo-halo tayo lahat, baka yung kakilala mo, hindi mo pa makilala kasi mapapaligiran ka na ng mga hindi mo kilalang nilalang eh. Hindi mo kilala. So ganun tayo bubuhayin muli. So merong tinukoy na mga dalil si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Unang-una dito, yung kanyang binanggit, Suratul An'am, verse 38. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahayhi illa umamun amsalukum. Nabanggit natin ito nung nakaraan. Walang sino mang hayop na nasa lupa o ibon na lumilipad sa pamagitan ng dalawang pakpak nito, liban na lamang na sila ay mga ummah na katulad ninyo. Yung nga yung katulad ng yung nabanggit natin, baka tinutukoy na nga dito mga species. Diba? So parang scientific miracle na rin ito sa Quran. So binanggit na sila yung mga ummah. Merong mga species, iba't ibang species yung mga hayop. Maring magkamukha sila, pero hindi sila magkakaroon ng anak kasi magkaiba sila ng species. Ma farratna fil kitabi min shay'in. Hindi kami nalingat, hindi kami nagkulang sa anuman sa aklat na anumang bagay. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. At sila, ang mga hayop na ito, mga nilalang na ito, kasama ng mga ibon, tungo sa kanilang Panginoon ay titipunin. Sa mga ibon. Actually nga, sabi nga nila, ibon Tapos may kita natin doon, yung T-Rex, mali pala yung T-Rex. Hindi pala ganun itsura niya. Yung T-Rex pala, mukha talagang manok. Kasi yung bagong bagong tsura nila eh. Ang inisip kasi dati, kaya nga ang tawag sa dinosaur kasi dino, ibig sabihin nakakatakot. Tapos yung saurus, lizard. Inihahambing nila palagi yung itsura ng dinosaur sa lizard, sa buhaya, sa bayawak. Pero bandang huli, nung pinag-aaralan sila, yung ng dinosaur, yung kanyang yung tadyang, mas malapit sa ibon eh. Sa ibon. Tapos yung posture nila, tayo nila, parang ibon. Parang manok. Meron ngang dinosaur. Sinlaki talaga siya ng manok. Yung Gallimimus. Gali, ibig sabihin manok. Mukha siyang manok. Kumbaga, Gallimimus. Sinlaki lang siya ng manok. Nandun nga sa Jurassic Park eh. Pinakita yun dun eh. Yung maliit na na dinosaur. Ang mga ngayon kumikiling sa teorya na mas mukhang ibon ang mga dinosaur kaysa sa mukhang bayawak o buwaya. May kita mo yung T-Rex may balahibo pink. Sabi yung hayop ka, nakakatakot ka. Akala namin nakakatakot ka, nakakatawa ka pala. Nakakatawa pala yung tsura mo. So bubuhayin silang muli, kahit yung mga hayop. At pupunta, lalapit kay Allah. Ngayon din, doon sa Surat At-Takwir, ito na yung tinatalakay natin. Wahdal wuhushu hushirapt. Kapag ang mababangis na mga hayop ay titipunin. So ito yung tafsir. Dito na tayo naputol. Ito na yung tatalakayin natin uli sa Sabado. Inshallah. Siyempre doon sa Surah, ano ba itong Surat 42? Surat Ash-Shura, verse 29, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. So kabilang daw sa mga tanda ni Allah ang pagkakalikha. Yun nga, sa kalangitan at lupa. Ito yung mga naunang bahagi ng ayah. At walang anumang bagay na gumagalaw sa lupa. Gumagalaw, ibig sabihin buhay na bagay sa lupa. Kaya nga, kalakas sa mawadi. وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ.
Kabilang sa mga tanda ni Allah ang pagkakalikha sa kalangitan at lupa at anumang bagay na naririto na may buhay. Yun nga yung mga hayop. So lahat yun tanda ng kapangyarihan ni Allah. At pag-iral ni Allah syempre. At siya sa pagtitipon sa kanila kapag naisin niya ay mayroong kumpletong kapangyarihan. So kaya niyang tipunin sila. At yung jump nga na tinutukoy dito, di ba yung hashar pagkakatipon? So sabi dito sa tafsir, yung jump na tinutukoy dito, yung pag-assemble sa katawan nila, muli, bubuuhin sila muli ni Allah. Bubuuhin sila muli ni Allah. At ito'y kompletong pagkakabuo na. Hindi katulad ngayon, di ba? Yung archaeologist, paleontologist, nakita ng buto, kapirasong buto. Tapos ini-imagine na niya itsura ng hayop o ng tao nung unang panahon dahil lamang sa kapirasong buto na yun. Kaya ngayon, kung ano na yung di ba? Kung ano na yung lumalabas na, dami ng mga bagong dinosaur na naman ngayon o klase ng tao. Pero si Allah, hindi siya magkakamali doon. Hindi siya magkakamali doon. Kayang-kaya niya. Na dito nga sinabi, وَحَرْفُ إِذَا إِنَّمَا يَكُونُ لِمَا يَأْتِي لَا مَحَالَةٌ. Yung salitang ida, yung diba, sinabi dito, ida yasha'u. Ito ay tumutukoy sa bagay na tiyak na mangyayari. Kung mga tinutukoy lang sa ida, kung kailan gugustuhin ni Allah. Pero sigurado na ito. Sigurado na ito na mangyayari. Sigurado na ito na mangyayari. Alhamdulillah. Siyempre, meron pang ibang mga scholar na may iba pang pananaw tungkol sa usapin na ito, katulad ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, na matatalakay na natin next week. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.